SSS Maternity Benefits. Qualified ba ako? Pag-usapan natin yan kasi marami akong nare-receive na questions about dyan sa comment section ng aking mga videos. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, huwag munang kalimutang i-like ang video na ito, paki-click ang subscribe button, pati na rin notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos. And paki-share na rin ang video na ito. Okay, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako nag-work sa SSS. Nag-share lang po ako ng mga knowledge at experience kung nung nag-apply ako ng maternity benefits ni SSS na pwedeng makatulong sa mga katulad kong mama. Okay guys, so ngayon pag-usapan na natin kung qualified ka nga bang makareceive ng SSS maternity benefits. So, tingnan natin itong mga qualification ng mga sumusunod. So, ang una po is, dapat ikaw ay buntis at member ka ng SSS at may hulog ka sa mga qualifying months. Ikaw po ay qualified para sa maternity benefits ni SSS. Reminders mga kamama, dapat may 3 to 6 months kang hulog sa qualifying period mo. Ang qualifying period mo ay pwedeng mabago depende kung kailan ka aktual na nanganak or makunan man. So ano ba yung qualifying period? Ito ang mga months na dapat may hulog ka para makakuha ka ng SSS maternity benefits. Highest contribution na 3 to 6 months ang i-compute nila. Tapusin nyo po hanggang dulo yung video na ito kasi mamaya pag-usapan natin yung mga qualifying period nyo kung qualified nga ba kayo. Month of contingency, EDD ang meaning po nun is expected date of delivery kung manganak ka pa lang. At actual date of delivery kapag nanganak ka na. Dito mo malalaman kung kailan ang mga qualifying period mo sa SSS maternity benefits. So ano naman yung MAT1? Ang MAT1 or maternity notification ay pwede nang ipasa as soon as nalaman mong buntis ka. Notification lang po ito, ipaalam mo lang sa SSS na buntis ka. Okay guys, pagkatapos yung magpasa ng MAT1, next is disbursement account. Kailangan makapag-enroll kayo ng disbursement account sa SSS bago kayo manganak. Kasi dito nila isi-send or ilalagay yung makiklaim nyo na benefits. Kailangan ito ng approval ng SSS, kaya mas okay mag-enroll bago ang expected date of delivery ninyo. Pwedeng bank or e-wallet. May mga tutorial ako about sa disbursement account kung paano kayo makapag-enroll. Pwedeng bank or e-wallet. Dalawang video po yun. Paki-scroll na lang po sa aking channel. So, ang next nating pag-uusapan is MAT2. Ito, napakaraming question akong nare-receive about sa MAT2. Ang MAT2 or maternity claim ay sinasubmit kapag nakapanganak ka na. Kasi sa pagsasubmit ng MAT2, kailangan natin ng CTC or Certified Birth True Copy ng birth certificate ni baby. I-make sure po ninyo na registered na po yung mga birth certificate na yan bago nyo ipasa sa SSS para maiwasan po ninyo yung pagkaka-reject ng inyong application. Paano ba malalaman kung registered na yung birth certificate? Una, tanungin ninyo doon sa pagkukunan ninyo ng birth certificate mismo. Second, dapat may stamp na po yan ng LCR or Local Civil Registrar ng inyong munisipyo. Okay, ang next is, marami nagtatanong sa akin kung kailan ba daw nila makiklaim yung mismong benefits or yung kaching-kaching or yung pera. So, dalawa yan. Kung ikaw ay self-employed, voluntary, and OFW members, pagkapal mo pa ng MAT2, makukuha ang claim once approved na ni SSS. Kapag ikaw naman ay employed member, tanungin si employer if nag-a-advance or hindi. Kung nag-a-advance sila, dapat 1 month bago ka manganak binibigay na. Kapag hindi nag-advance, after mo pa manganak makukuha ang claim pag approve na ni SSS ang pinasa mong documents. Okay guys, ngayon pag-usapan na natin yung mga qualifying months ninyo. Ito, napakaraming comments dyan sa mga video ko. Tinatanong nila kung qualified ba sila. So dito sa video na ito, o dito mismo, panoorin ninyo mabuti kung qualified nga ba kayo. So, ito na, mag-start na tayo. Kung ang expected date of delivery mo ay January, February, and March 2024, ang mga qualifying months mo ay October 2022 to September 2023. Dapat may hulog ka at least 3 to 6 months sa mga qualifying months na yan para ma-qualified ka sa SSS maternity benefits. Next, kung ang expected date of delivery mo ay April, May, and June 2024, next year pa po yan, ang mga qualifying months mo ay January 2023 to December 2023. Again, dapat may hulog kayong 3 to 6 months sa mga qualifying months na yan para makapag-claim kayo ng maternity benefits. So next, kung ang expected date of delivery mo ay July, August, and September 2024, ang mga qualifying months mo ay
April 2023 to March 2024. Ulitin ko ulit, dapat meron kayong at least 3 to 6 months na hulog sa mga qualifying months na yan kasi yun po ang kukunin at i-compute ni SSS para makuha nyo yung maternity benefits ninyo. Next, kung ang expected date of delivery mo ay October, November, and December 2024, ang qualifying months mo ay July 2023 to June 2024. Again, ulitin ko ulit, dapat meron kayong hulog at least 3 to 6 months kasi yun nga po ang i-compute ni SSS para makakuha kayo ng SSS maternity benefits ni SSS. Pwedeng mabago ang mga qualifying period o qualifying months na yan, depende po kung kailan ka actual na nanganak or actual na nakunan. Kaya I suggest po na pag nalaman nyo na buntis na po kayo, hulugan nyo po yung mga qualifying period nyo o qualifying months ninyo para mas malaki yung makuha nyo yung benefits. Dapat may contribution ka at least 3 to 6 months sa qualifying period mo, pero mas okay kung 6 months talaga yung meron ka. Kung kakayanin naman, mas okay na rin yung 1 year. Para just in case na mapaaga ka manganak, meron pa rin silang buong 6 months na makukompute para makakuha ka ng maternity benefits. Kasi once na 3 months lang po yung inyong qualifying months, i-divide pa rin po nila yan sa 180 days or 6 months para makuha yung daily allowance ninyo at i-multiply nila sa 105 days. Ang makukuha po nilang total doon, yun po ang magiging SSS maternity benefits ninyo na makiklaim. Hindi po sinasali ni SSS ang late payment contribution. Kung ang qualifying period mo is January to December 2023, dapat mabayaran mo na lahat yan bago mag-end ang December 2023. Kaya kung may mga extra kayong pera dyan, unahin na ninyong bayaran yung inyong mga qualifying months. Okay guys, isama na rin natin sa video na ito yung mga ilang katanungan na lagi kong nare-receive sa aking mga videos. So, ang isa sa mga question is, galing kay Aldos56, sabi niya, hello po, pwede pa po kaya mag-file ng maternity kahit 4 years old na anak ko? Ano po kaya ang dapat gawin para mag-file? Ano-ano kaya mga requirements? Voluntary po ako, sana po masagot. Salamat po. Okay, ang sagot po dyan is, kung nabayaran nyo yung 1 year bago kayo ng anak sa inyong baby, yes, meron kayong matatanggap na SSS maternity benefits. So, late filing na po yan. So, mga kailangan nyo is PSA birth certificate and then gagawa kayo ng letter of explanation kung bakit kayo na late ng filing. So, pwede kayo mag-file ng late filing hanggang mag 10 years old po yung inyong baby. Ang next question naman is galing kay Jesseline Nisala. Sabi niya, hello po, paano po kapag napaaga paganak? Pero nag-file ako ng MAT1 ay November 11. Sinunod ko po ang nasa aking ultrasound. Minsan po talaga hindi po tugma yung ultrasound sa date of delivery natin. Sa case ko po, napaaga rin po ako ng 2 weeks sa panganak. Pero okay lang po yon. Ang gagawin mo lang po kapag nag-file ka ng MAT2, sundan nyo po kung ano yung mga nakalagay sa birth certificate ni baby para maiwasan nyo po yung rejection. So yun po muna yung ating mga sasaguting questions. Siguro gagawa na lang ako ng separate video sa mga question na yan kasi napakarami po. I hope meron kayo natutunan sa ating video for today. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito. Paki-click ang subscribe button, pati na rin po notification bell para update kayo sa mga susunod ko pang videos. And this is Mama Jing. See you in my next videos. Bye!